Proyekto Helmo. Ako po si Lupe. At ang kwentong ito ay ang karanasan ng aking pamilya. 25 anyos ako noon. Meron na akong asawa, si Mario. Pero wala pa kaming anak. Kakabukod pa lamang naming mag-asawa noon. Isang ilog ang pagitan ng tirahan namin at ng bahay ng mga magulang ko. Meron akong kapatid na dalaga, bunso, si Rose. Noong mga panahon na ito ay nasa 18 taong gulang na si Rose at maraming manliligaw. Mababait ang aming mga magulang. Ang aking ina ay tahimik na may bahay. Hindi ito nagagalit at pinalaki kaming masunurin at mapagmahal. Lalo na ang aking amang si Lito, na ni minsan ay hindi kami pinalo. Kapag nagiging pasaway kami ay magaling siyang magsalita ng mga bagay-bagay na may matutunan ka. Kaya naman nagulat na lamang kami isang araw nang mabalitaan naming mag-asawa na ang aking tatay Lito nakapatay. Hindi lamang yon. Ang napatay niya ay ang manliligaw ni Rose. Hindi ko mapagtanto kung ano ang nangyari basta pagkarating namin doon ay hinuhuli na si tatay. Nakita ko ang mukha ng aking ama na malungkot na para bang sinasabi ng mga mata niya na binigo niya kami mga anak niya noon. Sumunod kami hanggang presinto. Ang sabi nga daw, pinatay, tinaga, dahil daw napagkamalang aso. Ganon. Si Rose ay tulala din pero kapit na kapit sa aking ama. Nagsasabi siyang dinedepensahan lamang siya ni tatay mula nga sa umatake sa kanya noon. Malaking aso din ang nakita ni Rose. Kaya nga nataga ni tatay yun pero nagulat na lamang sila nang ang nakahandusay ay ang katawan ni Rico. Yung isa nga sa mga manliligaw ni Rose. Pero gayon pa man, kahit bali-balik na rin ang nangyari ay si tatay ang huling nakita dun sa lugar kung saan nakita ang bangkay ni Rico. Si tatay na rin mismo ang humingi ng tulong noon sa mga kalapit-bahay. Halos walang makapaniwala sa mga taga-barangay sa amin noong mga panahon na yon. Kamping-kampi sila sa aming ama. Nakulong si tatay habang hinihintay pang desisyon. Ang ikinagulat namin ay hindi humarap sa amin ang pamilya ni Rico. At matapos ngayon, matapos maimbestigahan ay tahasang kinuha umano ng kamag-anak ang katawan ng lalaking yon. Si Rico na manliligaw ni Rose ay taga-ibang ibayo. Kaklase umano ito ni Rose noon pero mas matanda sa kanya ng ilang taon. Nanligaw ito, pero kagaya ng ibang nanligaw sa kanya ay ilang beses na itong tinanggihan at pinagsabihan na hindi pa nga ito handa at sa pag-aaral lamang ito nakafocus noong mga panahon na yon. Pero tila ba nangungulit itong si Rico na ito. Paulit-ulit siya na lapit ng lapit kay Rose pero ay nga, talagang inayawan siya ni Rose noon. Hanggang sa isang araw umano, bigla na lang hindi pumasok itong si Rico. Mga ilang araw. Tapos isang uwian. Kasama ni Rose ang taga sa amin din pauwi na nang bigla siyang hinarang ni Rico sa isang kalsada. Meron itong dalang pagkain. Nakangiti ito kay Rose at inaabot sa kanya ang pagkain na yon. Sabi ni Rico, hindi na daw siya magpaparamdam kay Rose pero tanggapin niya lang yung pagkain tapos dapat kainin niya umano yon. Bagay na sa sobrang inis ni Rose nung araw na yun ay pinagsabihan na niya si Rico na magsusumbong siya. Pero itong si Rico ay tila ba hindi tumitigil. Dumikit pa ito kay Rose. Isiniksik sa kamay niya yung pagkain.
At dahil sa napuno na ang kapatid ko ay tinapik niya ang pagkain na yon at sinabihan si Rico na kung ganyan na lang siya palagi, mas lalo siyang lalayuan ni Rose. Bukod pa dito ay inulit ni Rose na magsusumbong ito sa tatay namin. Dito ay tila nagbago ang ugali ni Rico. Hinawakan nito ng mahigpit si Rose sa braso at sinabi nito sa nanlilisik niyang mga mata na pinaghirapan niya umanong lutuin ng pagkain na yon. Pinaghirapan niyang preparahin tapos matatapon lang. Sinigawan siya ni Rose na wala siyang pake at wag na siyang magpakita sa kapatid ko. Binitawan naman ni Rico ang kapatid ko tapos ay naglakad na ito papalayo. Matapos umano ng araw na yun ay lagi nang nakakaramdam si Rose na tila ba may nakasunod sa kanya. Lalong-lalo na kapag nag-iisa siya. Hanggang sa isang gabi, sumaglit lamang daw sa labas si Rose para saglit na pumunta sa irigasyon naming hindi makina. Dahil sa salok lamang ito ng tubig doon. Nang bigla na lamang siyang inambahan ng isang napakalaking aso. Hindi pwedeng magkamali ang kapatid ko. Merong ilaw dun sa may irigasyon na yon. Kaya sigurado siyang aso lamang yon. Bali ang nangyari, nahulog si Rose sa may kanal ng irigasyon. At dahil sa medyo malakas ang agos at bukas pa ang motor noon ng tubig ay hindi siya nakabalanse. Nagpaagos siya doon. Nakita niyang sumusunod sa kanyang aso kaya naman sumampa si Rose sa kabilang parte ng bukid. At pagkatapos ay sumigaw habang tumatakbo. Mabuti na lamang at nakita ito ng aming ama na noon ay pauwi na rin. Pagkatapos itali ang mga alaga niyang kalabaw. Pupunta din sana ito ng irigasyon para maghugas. Kaya naman tumakbo si tatay doon at sumigaw kay Rose na siyang dahilan para marinig siya ni Rose doon. At sumalubong ito sa kanya. Naabutan si Rose ng aso. Naambahan at muling natumba ang kapatid ko. Pagkatapos noon ay napatalo ng aking ama para banggain ang nilalang na para bang may kung anong balak sa kapatid ko na yon. At nang magkaroon ng sapat na distansya, nagkatinginan silang dalawa. Bumalik ang tingin ng aso kay Rose noon. At nang akma na naman itong dadaluhungin ang kapatid ko, ay sinalubong na ito ni Tatay Lito ng isang saksak sa dibdib. Napakalalim ng saksak na yon. Nabaon daw po talagang itak ni tatay. Ni hindi niya narinig na umiyak yung asong ito pero parang umubo lamang, Sir Seth. At maya-maya mula sa pagkakadikit nilang dalawa ay nakaramdam si tatay ng tila ba panglilimahid ng pawis na balat. Tapos nakayakap na yun sa kanya. Bumitaw ito. Bumagsak sa lupa. Natulala silang dalawa ni Rose. Siyempre, hindi naman nila alam kung paano nangyari yon. Aso ang nakita nila. Sigurado silang aso yon. Kaya nung madetermina nilang tao ay humingi na sila ng tulong. Pero hindi na naabutang buhay pa si Rico. Umiiyak si Rose noon. Sinisisi ang sarili. Si tatay naman ay kalmado pa rin at hindi kumikibo. Ayon sa mga naroroon, mula nang matapos magreklamo ng pamilya ni Rico at nakuha ang katawan nito, ay hindi pa ito nagpapakita para magsampa ng kaso. Sobrang hirap hanapin ng magpamilya dahil sa lugar na sinabi ni Rose kung saan ito nakatira. Wala ito doon. Pati ang records niya sa eskwelahan na nagsasabing taga roon ito ay tila magawa-gawa lang. Sa madaling salita, walang nangyaring harapan.
Walang nangyaring pagkakaayos, pagkakausap. Hindi natuloy ang demandahan. Hindi ko na maalala noon kung nagpiyansa ba o napawalang bisa lamang lahat na nakakabingbing kaso kay tatay dahil sa wala namang nagpakita. Pero nagka-schedule po ang paglaya niya noon na hindi namin inaasahang inaantay lamang din pala ng kung sino mang nilalang na konektado kay Rico para gumanti sa kanya. At sa pagkakataon na ito ay dalawa kami ng asawa ko ang nadamay. Ilang araw matapos makauwi ng aking ama, nagpasama ito kay Mario na meron silang kukunin sa kabilang barangay. At dahil wala akong gagawin sa bahay at gusto ko lang makipag-tsikahan doon sa pupunta ni tatay ay sumama na ako. Bali bukod sa kinuha ni tatay doon at pakikipagkwentuhan din sa mga kaibigan niyang hindi naman nagbago ang tingin sa kanya kahit na nakulong ito. Nagkaroon pa ng konting inuman. Ako naman ay wala ding naging problema. Siguro ay mga bandang 10:00 na noon nang nagpaalam si tatay sa mga kainuman. Si Mario kahit amoy alak naman ay kayang-kaya pa rin magmaneho ng pedicab namin. Nasa may bandang hindi mabahay na kami noon nang makarinig kami ng tunog ng tiktik. Aba, ang aga. Sabi pa ni tatay na patawa-tawa lang. Normal lamang naman kasi sa amin ang tunog na ganun kumbaga. Mga naka500 kilometro nang binabaybay namin yung lugar nang marinig namin ulit ito. Aba, sinusundan ata tayo ah. Tatawa pa sana ako. Pero pagkasabi ni tatay ng mga katagang yon, mula sa itaas ay may bigla na lamang bumagsak at sumampa sa pinakaharapan ng pedicab. Dahilan para tumigil sa pagmamaneho ang asawa ko at umagat ang bandang likuran ng pedicab na yon. Napasigaw ako. Napamura si tatay at si Mario ay kamuntikan ng sumemplang kung hindi lamang siya kumapit sa manibela. Sa tanang buhay ko, sa mismong harapan ko, kauna-unahang beses kong makakita ng napakalaking paniki na merong mahabang buhok tapos napakamabalbon ng buong katawan nito. As in literal na paniki dahil sa pakpak niyang dipa-dipa ang lapad nun. Nagkatitigan kami. Sabi nga nila, pula yung mata ng mga ito. Pulang-pula na hugis na malaking holen. Kung ako ay tatanungin, kawangis niya talaga yung paniki. Siyempre, tumatak sa isip ko noon ang aswang eh. Pero bago pa man ako tuluyang makasigaw, ay kitang-kita kong hinatak niya si tatay at walang kahirap-hirap na hinagis pahulog sa kanal. Dito ay lalong tumirik ang pedicab dahil umalis na siya sa harapan namin noon. Si Mario, patalong bumaba sa may pedicab na ito at pagkatapos ay dire-diretsyong tumakbo kung saan tumilapon ng aking ama. Ako naman na naiwan doong mag-isa sa gitna ng kalsada ay tumalon na rin. Pagapang akong papunta sa kanila. Grabe yung gigil ng nilalang kay tatay nun. Literal na dinumog niya ang aking ama. Samantalang si Mario ay nakasampa din sa nilalang pero hindi niya magawang makakapit ng mahigpit dahil yung ultimong pakpak nito sadyang napakadulas. Sa puntong ito ay tumakbo na rin ako doon. Kumapang ako sa pagitan ng nilalang na ito at ni tatay
Pumagitna ako sa kanila. Sumisigaw ng maawa ka. Tama na. Wala naman kaming ginawang masama sa'yo. Si tatay, parang lalaban na hindi. Hindi siya makapalag kasi ginagapos yung kamay niya. Binibitawan lamang siya saglit ng nilalang para abutin siya ng kalmot o di kaya ay hatakin ng ulo niya. Nung napayakap ako sa bandang kaliwang bewang ng aking ama, ay dun ko nakapa yung maliit niya na kutsilyo. May sukbit-sukbit siyang lagi na patalim. Hindi man ito yung sinasabi nilang tanson at kinatatakutan ng aswang, pero kahit papano, nang bunutin ko ito ay naibaon ko to sa braso ng nilalang. Nung subukan niyang hatakin ulit ang ulo ni tatay, ay sinalubong ko ang patalim doon. Tila ito napaso o nailayo ang kamay sa tulis ng patalim na ito. At ang sumunod na binigyang atensyon ay ang aking asawa. Bigla siyang napaikot at mula sa pagkakasampa ni Mario ay nagkaharapan na sila ng nilalang na ito. Nang ibuka ng nilalang ang bibig niya, ay siya namang patong ng asawa ko ng braso niya sa pagitan ng baba at leeg ng nilalang na iyon. Dahilan kung bakit hindi niya maidikit sa asawa ko ang mga ipin niya. Hindi na ako tumigil. Sinaksak ko ng sinaksak ang nilalang. Hindi ko alam kung ako lang, pero yung tekstura ng balat niya ay maihahambing mo sa tinapang karne. Tila hindi niya ramdam yon. Pero wag ka, Sir Seth. Dahil nung makaporma si tatay at nagawa niyang kapain ang itak niya sa kabilang bahagi ng bewang, pagkahugot na pagkahugot pa lamang niya, bigla na lamang bumitaw ang nilalang kay Mario. Umatras ito. Tamang-tamang pagkawasiwas ni tatay ng taga sa kanya, ay may kalayuan na ang distansya niya para hindi maabot ng talim nito. Eto ba? Takot ka dito, di ba? Eto din yung itak na pumatay sa kauri mo. Papatayin mo ko sa sariling lugar ko, pang hayop ka. Dun yung una at huling beses kong narinig na marami at malutong magmura si tatay. Sumisigaw pa. Kung magmumura kasi ito, Sir Seth, yung tipong hindi naman kabigatan yung mga salitang binibitawan niya. Sumisigaw siya. Ganun siya katapang. Napaka-weirdo ng tunog ng aswang, lalo na kapag malapitan at binubuka niyang bibig niya. Para siyang sisiw. Bawat hinga niya ay pumipito na parang sisiw nun. Nung humakbang si tatay palapit sa nilalang, ay siyang biglang pag-angat ng nilalang na ito sa lupa. Dahilan para hindi na siya maabot ni tatay. Pero nanatili ito sa harapan namin nun. Nakatitig lang. Nanggigigil ang mukha niya na tila ba gustong gusto nang gumanti kay tatay, pero may kung anong bagay itong hindi magawa sa kanya. Sinenyasan kami ng aming ama na magsama-sama. May manakanakang pagtatangka ang nilalang na sa tuwing aatras kami ay susulong ito palapit sa amin. Hanggang sa paunti-unti ay nagawa naming makaakyat isa-isa sa may kanal at lumapit doon sa pedicab. Balik tayo doon sa kabilang barangay, sabi ni tatay na siyang sinunod ni Mario. Etong isa pa sa nakakatakot na parte. Lantaran. Lantaran kaming sinundan ng aswang. Hindi siya umalis o nawala sa paningin namin. Kung saang direksyon kami pumunta, ay doon din siya papunta. Si Mario ay pinagpadyak lamang ng maigi ni tatay nun. Samantalang kami ni tatay ay hindi inaalis ang tingin sa nilalang na ito. Para lamang siyang malaking paniki na lumilipad, nakasunod at nakatitig sa amin.
Natigil lamang ang pagsunod niya na magsimula ng magkaroon ng mga kabahayan banda sa dinadaanan namin nun. Tapos nagulat na lamang kami nang bigla na lamang itong nawala sa ere. Napakapit ako kay tatay literal. Doon na sinabihan ni tatay si Mario na bilisan na ang pagpapadyak. Hanggang sa iyon nga, nakabalik kami sa lugar kung saan kami galing na sa awa naman ng Panginoon, naroroon pa rin sila at nagiinuman. Mga pare, hindi kami pinauwi ng humarang sa amin eh. Oh, kayo ba yung puntirya nun? Kanina pa namin naririnig yun eh. Ayon sa aking ama, kilala niya umano ang angkan ni Rico. Marami umano sa paaralan ni Rose na dati ko ring paaralan ang mga estudyanteng kung hindi man mga ganap na aswang ay galing sa angkan ng mga ito. Noong araw na mapatay ni tatay si Rico at nagbagong anyo, alam niyang aswang yon. Kung kaya't bago pa man makarating ang otoridad noon ay pinalitan na ni tatay ang itak niya para ibang itak ang maisurrender niya sa mga alagad ng batas. At nang makalabas siya sa presinto, ay diretsahan niyang pinatingnan sa kaibigan niyang antingero ang itak na ginamit. At dun nga niya napag-alaman na nanggagaling ito sa angkan ng mga aswang. Kaya nga hindi na siya nagulat nang hindi nagpakita ang pamilya ni Rico para kasuhan siya. Dahil ang gusto talaga nila, gantihan si tatay. Lalo na nung aswang na sumugod sa kanya na sa tingin niya ay magulang nito o asawa. Itong antingero din na ito ang siyang dahilan kung bakit nakakapatay ang itak ni tatay. Simple lamang ang pagkakasabi ng aking ama noon. Merong inilibing ang antingerong ito sa itak na yon. Nagulat ako sa revelasyon na yon ng aking ama. Maski ako ay nakitang bata pa lamang ay naroroon ng itak at kaya pala kahit anong mangyari ay inaalagaan ito ni tatay na mabuti. Pangtaboy malas at pangalis sa masasamang elemento ang itak niya na ito. Kaya din pala ni minsan ay hindi man lang siya nagkaroon ng inkwentro sa mga ganong nilalang. Kahit kadalasan ay nagpapamadaling araw siya sa may sakahan. Hinatid kami ng mga kainuman ni tatay ng gabing yon hanggang dun mismo sa bahay. Hindi muna kami bumalik ng kabilang ilog dahil takot na akong na baka kung ano pa ang mangyari. Kinabukasan na lamang kami umuwi doon. Sa kaparehas na araw ay nagsadya ang antingerong kaibigan ni tatay sa may bahay namin. May mga binigay na pangsabit sa bahay at mga isinusuksok na mga bagay sa mga wallet na dapat ay palagi naming dala. At magmula noon na hindi na kami nakaranas ng kakaiba. Namatay si tatay sa edad na 65. Pero itong kaibigan niyang antingero ay malakas na malakas pa noon. Nung sinabi ng antingerong kailangan niyang kunin ng itak ni tatay, ay hindi kami nagdalawang isip na ibigay yon.